Alamin naman natin kung ano-anong lugar pang tutumbukin ng Bagyong Opong. Makakasama po natin ang ating weather frontliner, Alvin Pura. Alvin, 3 beses nang naglandfall itong si Bagyong Opong dito sa Visayas maging sa Luzon. Ang tanong ng mga kababayan natin, saan pa kaya ito posibleng maglandfall? Magandang umaga, Tia, at magandang umaga sa ating mga kapatid. Sa ngayon, ito pong Bagyong Opong ay nandito na sa mga areas, sa mga katubigan na after ng Masbate dahil nga naglandfall yan dyan. Ngayon ay patungo na yan dito sa area ng Romblon. If ever yan po ay mas bumaba na pa ng konti, posible po yan maglandfall muli dyan sa Romblon ngayong tanghali lamang. At mamayang hapon, yan po ay muling possible na maglandfall naman dito sa Mindoro. So medyo malaki po yung area ng Mindoro. So mataas po ang tsansa na maglandfall pumuli yan dyan sa Mindoro ngayong hapon. At if ever nandyan na po yan sa area ng Mindoro, yan na po yung ating pinakamalapit dito sa Metro Manila mula ngayong hapon hanggang gabi. At yan nga, again, mas malapit na po yan dito sa mga highly populated areas na Metro Manila at Calabarzon area. Tatawid po yan dito sa may area ng Mindoro ngayong gabi hanggang mamayang madaling araw, possible po, nandito na po yan sa may West Philippine Sea. Dahil bagya pong bumibilis ang pagkilos nitong Bagyong Opong, nasa 30 kilometers per hour ang pagkilos niyan, pa west-northwestward. Tia? Yes, Alvin, tanong lang, dito sa Metro Manila maging sa mga karatig lalawigan tulad ng Bulacan, Cavite at Rizal, kailan natin talagang mismong mararamdaman itong epekto ng Bagyong Opong? Siya, base dito sa ating satellite image, kung mapapansin nyo, nasa ibaba ng Bagyong Opong yung kanyang bulto ng mga kaulapan at mga possible na malalakas na bugso ng hangin. Dahil shield yung ating bagyo, o tinatawag namin dyan tabingi dahil doon sa hangin sa mataas na bahagi ng atmosphere na tumutulak dyan pababa. Ganun pa man, malawak pa rin yung kanyang kaulapan. Dito sa Metro Manila, kung mapapansin nyo, kanina, maaraw pa tayo dahil kumikilos naman yung ating bagyo pero unti-unti na yan, nagki-creep in. Nag-start na yan maramdaman ngayon dito sa Metro Manila ngayong umaga, kung mapapansin nyo, maulap na yung panahon natin at meron na tayong mga nararanasang pag-ulan. And then, sumunod na nga yung mga areas na nasa taas nito, ang areas ng Bulacan, o ito pong Central Luzon, Pampanga, Tarlac, maging dito sa Bataan at areas ng Zambales. So, kumikilos yung ating bagyo, mas nadadagdagan yung ating mga kaulapan dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. So starting now, hanggang mamayang gabi, at mamayang hapon nga, if ever nandito na sa Mindoro, mas marami pa tayong mga kaulapan at mas nadadagdagan pa yung ating frequency ng mga pagulan. Although minsan, kung mapapansin nyo, may mga butas yan, tumitigil yung ating mga pagulan. Dapat ready pa rin tayo sa mga possible effects ng mga pagulan na yan. Dahil anytime, pwede tayong makaranas ng mga moderate at kung minsan, mga heavy rains o malalakas na pagulan, dulot nito pong Bagyong Opong. Para naman sa lakas ng hangin, relatively yung ating malalakas na bugso ng hangin na medyo mapanganib, nakakonsentrate doon sa gitna or center ng mga or ng Bagyong Opong. Kung mapapansin nyo nga, kanina sa Masbate, nandun yung damages, and nga dito sa areas ng Northern Samar. So yung pinakadelikadong hangin yan, medyo malayo na sa Metro Manila dahil bumababa pa nga ito. So mag-iingat na po tayo dito sa Romblon at Mindoro na kung saan dadaan yung gitna ng Bagyong Opong. Ganun pa man, meron pa rin tayong mga breezy at kung minsan gusty or mga pabugso-bugsong hangin dito sa Metro Manila na possible pa rin po makadamage ng mga light materials na bahay at yung mga maliliit na puno. Oo. Alvin, bukas ba inaasahan nating magiging maulan pa rin? At saka kailan ang labas itong Opong sa bansa natin? Yes, Tia, mamayang madaling araw nga ay nandito na sa may West Philippine Sea itong Bagyong Opong. At kung mapapansin nyo kanina sa Naga at areas ng dito sa mga areas ng Eastern Visayas, dahil nasa dulo na yan or nasa ibabang bahagi na yan, nakakita na tayo ng gradual improving weather dyan. At itong areas ng Caraga region, mas nababawasan na yung ating mga pagulan dyan. So if ever nandito na sa may West Philippine Sea itong Bagyong Opong, makikita rin tayo ng mga unti-unting pag-aliwalas ng panahon or mababawasan nga yung mga pagulan natin doon sa mga areas na dinaanan niya. So bukas ng umaga, possible yan na nandito na sa ating boundary line at palabas na rin ang ating Philippine Area of Responsibility. Kasabay niyan, hihilayin yan papunta sa kanya yung mga pagulan, mababawasan yung ating mga pagulan sa malaking bahagi na po yan ng ating bansa. So relatively... So ibig sabihin, hindi na masyadong maulan pagdating ng Sabado at Linggo, Alvin, ano? Maraming salamat. Happy pa rin ang weekend ng mga kapatid natin. Pero para po doon sa mga matinding tatamaan itong Bagyong Opong, ingat-ingat pa rin po mga kapatid. Base nga po sa sinabi ni Alvin, magiging malakas po ang hangin, maging ang ulan na hatid po ni Bagyong Opong. Maraming salamat sa ating weather frontliner, Alvin Pura. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.